Guys dito, hindi pinag-uusapan dito kung pro-Marcos ka, anti-Marcos ka, pro-Duterte ka, anti-Duterte ka. Hindi pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung pakinabang natin sa mga nag-hire sa atin. Yun ang importante. Hindi pwedeng sabihin, ay hindi, didiis ako. Hindi pwede. Magtakatotoo tayo, ha? Kaya tayo nagbablog para kumita. Ha? Yan ang totoo. Okay? Ito ang literal na takbo ng social media. Kaya nga sinasabi ko nga minsan, lahat tayo bayad. Now, dito, ang abutan dito hindi GCash, cash to cash. Okay? Ang sahod nyo rito, 15.30. Pero bukas, i-update ko kayo kung anong mangyayari sa meeting. Okay? Hindi ko sa inyo pwedeng pangalanan kung sino ang nasa likod nito. Okay? Basta't ang the best, prepare kayo. Tapos, yung nasa Metro Manila, may meeting tayo bukas. Mag-PPM ako. Okay? At least meron na tayong taga-probinsya. Ngayon, kung meron kayong gustong ipasok sa GC na para makasama pa, kausapin yung mabuti, i-briefing nyo, i-explain ninyo na ang... At ang maganda rito, Bes, hindi yung vlogger na 1 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, hindi. Hanggang election ito, 2028. Ngayon, ang gagawin nyo lang dito, hindi kayo magbablog na kung anong gusto ninyo. Hantayin ninyo yung ibababa ko na message sa inyo para yun ang ibablog ninyo. Yun ang gagawin yung story, yung ibababa kong link na story. Ako magbababa sa inyo ng story base sa ibinaba sa akin sa taas. Yun ang gagawin nyo. Hindi nyo kailangan na umikot-ikot. Hindi nyo kailangan umano-ano. Kaya, mas maganda ito kaysa NCRPO. Sa NCRPO, ikot kayo. Dito, hindi nyo kailangan. Puro papuri at pag-angat lang kay Speaker Romualdez dito. Sana all. Oh, kilala niyo ba yung boses na yan? Yan po yung nagkukumpas ngayon na basta kalbo yun eh. Booking na po kayo, matagal na po kayong booking mga tambangag na mga vloggers. Ito po inilabas na po to dati. Ngayon, inulit ko lang po kasi balita ko ay patuloy pa rin sila. Kasi ayun po sa narinig nyo, hanggang 2028 pa yan. Nakaraan, yung mga updated po dito tungkol dito sa mga bayaran, mga tambangag na mga vloggers, ay inilabas po ang mga pangalan na ito. Itong mga vlogger na to, inilabas na dati kung sino-sino. At isa po dyan na vlogger, ito ay kasamahan po namin dati. Yung may Uniteam pa. At ako mismo, may patunay dyan na pag-uusap namin tungkol dyan. Pinost na rin natin dati yan dito sa page po natin tungkol dun sa nag-alok sa amin. Pero siyempre, mahirap naman magbablog kung may nagkukumpas. Kung mukha kang pera, ay Sana all. ipili ka nun kahit hindi, kumbaga, hawa ka sa leeg. Kumbaga, yung binablog mo ay hindi mo kayang panindigan. Sumunod ka lang doon sa gusto ng iba kung ano yung ibablog mo dahil sa pera. Di ba? Kaya yung mga nagsasabi, mga bayarang vlogger, matagal na pong alam ng karamihan kung sino. Akalain mo hanggang 2028. Siyempre, ayon sa mga naririnig natin, ay may plano talaga itong si Tambi na maging presidente. Siyempre, yung mga ibabato tungkol sa kanya, yung mga magagandang balita. Yun nga lang, napapansin natin, yung mga vlogger na yan ay minsan, okay sana kung magbalita kayo o mag-vlog kayo tungkol dyan kay Tambi na mga magaganda. Yun nga lang, may sinasamahan nyo ng paninira sa mga Duterte, lalo na kay Vice President Sara Duterte. Diba? Ayun ang kagandahan po sa mga DDS vlogger. May panindigan, kaya nilang panindigan yung mga pagbablog nila na hindi bayaran. Hindi kagaya ng iba dyan. Kahit nabubuking na, itong mga supporters nila, kahit sa bagay, mga bayarang trolls daw yan, sasabihin, yung mga vlogger ng mga Duterte, mga bayaran daw, tactics nyo lang yan, binabaliktad nyo na lang. Mas mabuti, magkape na lang. Triple H Ashitaba. Yung dito lang, thank you. Bye-bye.